Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Lunes, garantisadong mabilis lang to. Idineklarang sufficient informed ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Isinantabi naman ng komite ang isang reklamo dahil sa paglabag sa one-year bar rule. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Guillar. Gumugulong na ang paunang deliberasyon sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Mula sa 4 na inihain, 3 na lamang ang tinalakay ng House Committee on Justice matapos bawiin ang ikalawang complaint. Sa harap ng komite, kinumpirma ni Tindig Pilipinas co-convener Kiko Aquino D. at iba pang complainant na binabawi na nila ang ikalawang reklamo para maiwasan ang procedural limbo at legal delays. Sa pagsisimula ng pagdinig, sinabi ni Justice Panel Chair Jervy Luistro na bagamat hindi may tatanggi ang impeachment fatigue, ang impeachment ay isang constitutional process. No condition, no hesitation, walang palusot. Hindi tayo maaaring umiwas. Hindi maaaring umurong. Hindi maaaring magbulag-bulagan. Ang tungkulin ay hindi pinipili. Ito ay ginagampanan. Nilinaw din niya ang issue tungkol sa Supreme Court. May kumakalat umunong impormasyon na na-dismiss na raw ang mga alegasyon laban sa bise. Let us correct that firmly and factually. The Supreme Court did not rule on the merits of the allegations. It did not conduct a trial. It did not weigh evidence. It did not absolve anyone of wrongdoing. The court itself clarified that its ruling was limited to the constitutional one-year bar rule. Ang unang reklamo ay nihain ni Franz Castro, Arlene Brosas, Liza Maza, Attorney Nery Colmenares, Renato Reyes Jr. at iba pa, at inendorso ni Representatives Antonio Tino, Sara Elago at Rene Co. Inihain ang ikalawang reklamo ni Kiko Aquino D. at iba pa at inendorso ni Representatives Laila de Lima at Percy Sendanya. Ang pangatlo, inihain ni Reverend Father Joel Sabalia at iba pa at inendorso rin ni Representative de Lima. Ang ika-4 at huling reklamo ay inihain ni Attorney Nathaniel Cabrera at inendorso ni Representatives Benny Abante at Paulo Ortega V. Hindi politika ang paniningil sa 612.5 million na pisong winaldas na pondo. Hindi politika ang paghingi ng hustisya para sa mga guro, estudyante at mamamayan na pinagkaitan ng edukasyon at ibang serbisyo dahil dinala ang poldo sa winaldas na confidential fund. Ngayon pa lang, may ibang kaalyado na ang Vice President na natutuwa at nagdidiwang dahil nag-withdrawn ang second impeachment complaint. Thinking this shows a weakening of the case against her. Pasensya na po kung babasagin ko ang inyong trip. Mas pinadadali nga po natin ang pag-i-impeach sa kanya. With one less complaint, we are now expediting Vice President Sara Duterte's long-delayed day of accountability. As to the opinion of some people that there are no smoking guns in this and other complaints, I beg to disagree, Madam Chair. The video containing the Vice President's threat to kill the President, the First Lady, and then House Speaker, as well as the media interview where she affirmed it, is a smoking gun. If we remain silent in the face of serious allegations against one of the highest officials of the land, then we are not neutral. We are negligent. This hearing is not about personalities. It is about principle. It is not about ambition. It is about accountability. May pagkakataon namang nagkainitan sina Quezon City Representative Bong Suntay at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon matapos sabihin ni Suntay na nakatanggap umano ng mali-maletang pera ang ilang kongresista. Giit ni Redon, irrelevant o walang kaugnayan ng pahayag ni Suntay sa deliberasyon ng impeachment complaint.
Kalaunan, pinatanggal sa record ang naging manifestation ni Suntay. Bago pa man formal na tukuyin ng sufficiency in form ng mga reklamo, mahaba ang naging talakayan ng mga mambabatas kung nilabag ba ng unang reklamo ang one-year bar rule na itinakda ng Korte Suprema. Unang komestyon sa timing ng pagkakahain ng unang reklamo ng Makabayan Block noong February 2, si BH Party List Representative Robert Nazal. Anya, nagdesisyon ng Korte Suprema na hindi maaaring maghain ng bagong impeachment complaint bago ang February 6, 2026. Sa pagtukoy kung sufficient in form ang mga reklamo, binanggit ni Panel Chair Luistro na dapat isama sa batayan kung sumusunod ba ang reklamo sa one-year bar rule bagay na kunestyon ng isang endorser. And it is very clear in our own rules and in jurisprudence that an impeachment proceeding is initiated not by the filing of a complaint, but by referral of plenary of the complaints to the Committee on Justice. I believe that it is mandatory and it is necessary that we should first determine if this is filed within the one-year bar rule. Why? Otherwise, this will all be inutile, useless, if eventually this will again be used in the court to question the legality and constitutionality of this first impeachment complaint. Sa huli, sa botong 22-10 at 0 abstention, mayorya ang pumabor na dapat iset aside o wag munang talakayin ng unang reklamo dahil sa muna'y paglabag sa one-year prohibition period. Mabilis naman ang naging botohan sa sufficiency in form ng komite sa 3rd and 4th impeachment complaint at idineklara ang mga ito na sufficient in form. Susunod na tatalakayin ng komite ang sufficiency in substance ng mga reklamo, kung ito ba ay mayroong specific na alegasyon at hindi haka-haka lang at kung may malinaw na legal basis at supporting evidence at affidavit. Michelle Giliang para sa All TV News Channel 2. Mapapanood niyo po ulit bukas ang live streaming sa pagsusuri ng House Committee on Justice sa isinampang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tumutok lang sa All TV News PH sa Facebook at Planet Cable Channel 3. Sa gitna na nagpapatuloy na girian sa pagitan ng US-Israel kontra Iran, mahigpit na pinag-utos ni Pangulong Marcos ang mga hakbang para matiyak ang kaligtasan ng ating mga OFW at paghahanda sakaling magkaroon ng mass repatriation sa Middle East. Ang sitwasyon ngayon, nagpapatuloy pa rin ang bakbakan. Narito ang report. Doble kayod ngayon ang pamahalaan para matiyak na maaabutan ng tulong ang mahigit 2.4 million OFW sa Middle East sa pagpapatuloy ng girian at palitan ng missiles ng Iran kontra US at Israel. Ayon kay Senador Raffy Tulfo, chairperson ng Senate Committee on Migrant Workers, batay sa pakikipagpulong nito sa Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers at OWA, nasa Alert Level 4 ang sitwasyon ngayon sa Iran, Syria at Iraq. Ang Alert Level 4 ay nangangahulugan ng mandatory evacuation. Ililikas papunta sa isang ligtas na bansa ang mga OFW hanggang makabalik sa Pilipinas. Nasa Alert Level 3 ang Lebanon na nangangahulugang voluntaryo ang repatriation. Nasa Alert Level 2 naman ang Israel kung saan may restriksyon sa paggalaw at trabaho, habang Alert Level 1 o General Warning naman sa Jordan. Pero ayon kay Secretary Hans Leo Kakdak sa pagharap ng Department of Migrant Workers sa Malacanang, hindi pa naman nangangailangan talaga ng mass repatriation at mandatory evacuation. Pero sa mga nais bumalik ng bansa dahil sa kaguluhan ay tinitiyak na matutulungan ang mga ito. The scale of those who want to come home hindi pa gaano kataas. But then again, you want to be sure na ready for a bigger volume. Ipinaliwanag din ni Secretary Kakdak ang proseso kung papaano matutulungan ang iba pa nating kababayan. Meron tayong mga necessary funds, Action Fund and the OWA funds are ready to provide the necessary basic needs assistance, lalo na dun sa mga nawalan ng trabaho, nahinto ang trabaho, o di kaya are in a distressful situation. Meron tayong transport services na nakalaan on-site para dun sa mga nais na pinapalagay na sila'y nasa alanganing lugar at nais na lumipat sa ibang lugar. Meron tayong mga shelters. Now, the shelters is a combination of the host country provided shelters
Tukoy din po yan sa ilang mga bansang nabanggit. At meron tayong sariling Migrant Workers Office, OWA shelters on site. Kahapon mismo ang Pangulong Marcos na ang nagbaba ng malungkot na balita na nasawi ang isang OFW na si Mary Ann Velasquez mula Pangasinan, caregiver sa Israel. Samantala kahapon din kinumpirma naman ng Islamic Republic of Iran na nasawi sa pambobomba at pag-atake ng US at Israel si Iranian Supreme Leader Ali Khamenei. Idineklara ng Islamic Republic ang 40 araw na pagluluksa. Ayon kay Iranian President Masoud Pezeshkian, hindi sila pagugupo sa US at Israel at magpapatuloy ang kanilang pagganti sa pamamagitan ng pag-atake sa mga base militar ng US sa mga allied countries nito sa Middle East. Nagpapatuloy ang airstrikes ng Iran sa Qatar, Abu Dhabi, Dubai at Tel Aviv, Israel. Ang pamilya Claveria nga na nasa Doha, Qatar, balot ng pangamba sa ginawang opensiba. Hawak kamay na nagdarasal tuwing nakakaramdam ng mga dagundong at pagyanig. Actually po, this isn't the first time we experienced this kind of situation because last year of June, they launched an attack on US base. Pero mas nakakatakot pa yung this year because it was multiple waves of attack. Samantala giit ng US at Israel na ang kanilang laban ay kontra sa rehimeng Khamenei at hindi sa mamamayan ng Iran. Matindi ang pangamba ng Israel sa Iran at inaakusahan ito na nagpondo sa teroristang grupo ng Hamas at nagtutulak ng nuclear warhead sa pamamagitan ng pagbuo ng mga alyansa sa Middle East. Day after day, since 1989, Khamenei not only called death to Israel, he acted on it. He built a massive ballistic missile program, over 3,000 surface-to-surface ballistic missiles, and plans to expand it to 8,000. He moved toward nuclear weaponization despite international agreements, and mobilized an army of proxies across the Middle East. Bukod kay Iranian Supreme Leader Ali Khamenei, napatay rin ang iba pang matataas na ministro nito. Sa panig ni US President Donald Trump, handa ito para sa peace talks. Pero kung patuloy anya na aatake ang Iran sa mga base militar, magpapatuloy din daw ang kanilang pag-atake. Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity. They're calling by the thousands. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. Isinagawa ng Israel katuwang ang United States ang pinakamalaking aerial operation sa kasaysayan ng Israeli Air Force kung saan halos 200 eroplano ang sabay-sabay na naglunsad ng opensiba. Sa kaugnay na balita, presyo ng produktong petrolyo tataas bukas at Department of Energy nakatakdang makipagpulong sa mga oil companies para siguraduhing nasusunod ang regulasyon ng supply ng langis sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Sa abiso ng oil companies, 1 peso and 90 centavos ang itataas sa kada litro ng gasolina, 1 peso and 20 centavos naman sa diesel, at 1 peso and 50 centavos para sa kerosene. Ayon sa DOE Oil Industry Management Bureau, posibleng umabot ng hanggang 2 pesos kada litro ang itataas sa presyo sa mga susunod na linggo. Hindi rin isinara o hinarangan ng Iran ang Strait of Hormuz na isa sa mga dinaraanan ng mga oil tankers sa Middle East. Wala rin umanong naiulat na napinsalang oil facilities. Nakatakdang makipagpulong ang DOE sa mga oil companies upang matiyak na nasusunod ang mga regulasyon sa supply. Kinakailangang magpanatili ang mga oil firm ng hindi bababa sa 15 araw na supply ng finished oil products at 30 araw naman sa crude oil. Kaya sa ngayon ay wala pang agarang epekto sa supply ng langis sa Pilipinas ang gera sa Middle East. Sa sports balita, Gilas Pilipinas aabante sa second round ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. Pero para kay Coach Tim Cone, masakit na matalo ng 2 sunod sa harap pa mismo ng home crowd. Mabilis sa balitang hatid ni Enzo Laca. Hindi man pinalad ang Gilas Pilipinas sa 2 laban nito kontra New Zealand at Australia, ay aabante pa rin ang pambansang koponan sa second round ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers.
Ayon sa FIBA, nakatulong ang dalawang sunod na panalo ng Gilas laban sa Guam sa opening window at pagkatalo naman ng Guam sa New Zealand sa second window. Samantala, dismayado si Coach Tim Cone sa pagkatalo ng Gilas sa harap ng home crowd. Pero ginawa naman ani na lahat defensively para pigilan ng Boomers. Painful to be a part of, painful to watch, especially being in front of our home crowd. You know, we wanted to be better than that. I thought we played really good. We did everything we wanted defensively. We held guys down, but when they started to stretch the lead a little bit, I think we just kind of deflated and lost our energy. Optimistic naman si Coach Tim para sa darating na third window ng qualifiers. It's always going to be a special thing when we come back, and I think we're going to come back with renewed fire. And you know, it's back to the drawing board for me a little bit, but you know, when you fail, you get better. Hopefully. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. At mapapanood nyo na rin po kami ngayon sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.